Hi everyone! Welcome to the Empath Tarkis, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading, makaresonate kayo some part of it. Tingnan natin ngayon. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit kayo, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance ang nais ninyong ipabatid sa amin, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Ang nais ninyong ipaalam sa amin, mga gabay, anong love connections ito, anong mga pangyayari, anong issue, anong resolusyon, anong mga gabay. King of Cups, the Sun, Nine of Swords, Five of Pentacles, Queen of Wands, Eight of Swords, Knight of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, and Four of Cups. Naku, ang lakas dito ng energy. This is regarding about your ex and you, your connections, and sabihin natin regrets o yung panghihinayang din. So, ito yung mga panahon na feeling lost ka. Nang nawala yung person mo, nang umalis yung person mo sa buhay mo. Yung binigay mo yung lahat, sinuportahan mo siya pati sa material na bagay. Di ba parang yung ang dami mong shinare sa kanya, ang dami mong binigay sa kanya material na bagay, pera, sa mga panahon kailangan niya yun. Ikaw nandyan, yung dumamay sa kanya. Ikaw yung tumulong sa kanya. Pero ang ginanti pa niya sa'yo is, di ba parang nilisan ka pa. Although dito, sobrang ramdam mo yung nawala sa'yo ng mga panahon na yun, nang umalis sa'yo yung taong yun sa buhay mo. Although parang hindi naman totally naubos yung pera mo. Pero, di ba parang yung effort mo, yung mga financial na bagay, material na bagay, pati yun. You give, you sacrifice, you provide, you give to that person. Kasi mahal mo at alam mong tinutulungan mo siya sa mga panahon na yun Pero bakit ang panahon na medyo okay na siya, lumayo naman siya sa'yo? Parang, ano yung ginamit ka lang ba ng taong ito? Pinaasa ka lang ba ng taong ito? Yung sa mga panahon na walang-wala siya, o nasa baba siya, nandyan ka para tulungan siya, pero nang okay na siya, binaliwala ka na lang. Kaya sobra hindi maalis-alis sa isipan mo nang nawala sa iyo yung taong yun. Natatakot ka baka sa susunod na makikilala mo, gagamitin ka lang ulit. Sobra ka nasaktan Ang hirap naman kasi yun di ba? Andun ka to provide, to share, to give, to lend a hand for a help.
'di ba? Para makatulong do'n sa taong 'yun, tapos nang naging okay na siya, balewala ka na lang, na parang hindi man lang inisip na hindi naman siya makakalagpas do'n sa pagsubok niya, paghihikaws niya ng hindi dahil sa'yo. So, sobrang tumatak sa isip mo 'yun at hindi ka pa rin makawala-wala do'n sa nangyari sa inyo. Sobra, siya pa rin yung iniisip mo. No, may mga panahon na talagang may mga nandiyan, mga kaibigan mo at may mga ibang tao na nagmamalasakit o nagki-care sa'yo, at may mga ibang tao na nandiyan din at meron ding may gusto sa'yo, o may, sabihin natin, merong feelings para sa'yo pero hindi mo pinapansin kasi ito lang yung iniisip mo, yung taong lang yun eh. Then dumating yung time, siguro napagod ka na rin sa kakaisip. Kasi sobra na eh. Sabi mo gusto mo na lang na umusad na yung buhay mo. And very positive and bright naman ang iyong mindset. Kaya tinuon mo na lang yung sarili mo sa trabaho. Doon ka na lang nag-focus ng husto, at ngayon inaani mo kung ano man yung pinagpaguran mo. Yung Seven of Pentacles dito, what you strive for na makamit sa buhay mo, kumbaga inaani mo na siya. Yung pagod at hirap mo sa pagtatrabaho, sa pagpapaunlad ng sarili mo, aanihin mo rin yan. Then, umaganda na yung pamumuhay mo. You have more blessings in life. You continue to live your life to the fullest. You become more attractive and very passionate dun sa craft mo. O, pagka ganun kasi, nag-glow ka eh. Mag-glow ka. Ibig sabihin yan, napakaganda ng aura mo. You become more attractive sa mga blessings. Hindi lang yung blessings ng financial matters or financially or money. It's about blessings of love. Kaya naman, meron ka makikilala someone who is mature and very loving. Mas matanda sa iyo ito, not necessarily napakalaking agwatin niyo, pero basta older than you, which is very mature, very loving, emotionally stable, na talagang dun mo paparamdam sa iyo. Yun talagang yung pagmamahalan karapat-dapat para sa iyo. Sobrang na-attract siya sa iyo kasi. At yun naman ang nangyari, naging maayos kayo at very napakaganda ng inyong pagsasama. That's the time that your person, nakakaramdam naman siya ngayon ng pagka-miss sa'yo and yung desire na makita ka at makausap ka. Yung person na yun na tinulungan mo, tapos nang medyo naging okay na, binaliwala ka na lang. Ngayon, hindi mo alam kung ano talagang intention nito. That's the time naman na siya naman yung nais na parang bumalik sa'yo. Dahil ang dami niyang regrets. Siya kanya lang na-realize after all. No, siguro medyo nakakaranas na naman siya ng paghihirap ngayon or mga challenges sa buhay niya. O sabihin natin yung ganun, medyo sa sitwasyon niya. Siya kanya naalala yung panahon na dati naghihirap siya. May mga kailangan siyang tulong at ikaw lang yung tumulong sa kanya. No, so, nandun na yung realization, so much regrets. Pero, wala na. Huli na ang lahat. Manghihinayang na lang siya because you find someone who is truly loving and caring. You find someone who is really mature. At hindi na yung, di ba, ikaw pa nga yung parang talagang inaalagaan ng gusto ng taong ito. Nag-provide sa'yo, someone, nandiyan yung kailangan mong paglalambing, nandiyan lahat. Binubuhos lahat sa'yo. Kaya itong taong to, na binaliwala ka, na naging okay na siya, napaka-immature ng taong yon. Ngayon niya lang na-realize, pero wala na. Manghihinayang na lang siya ng husto sa buhay niya. Wala eh. Ano yun? Yung mga panahon na yun eh, parang ginamit ka lang niya, tapos naging wala na, itsyapwera ka na, nang okay na siya, di ba? Napaka-immature ng taong yon. Ngayon, so much regrets. Pero wala, nanghinayang na lang siya because you already have someone na mature, very loving.
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So, kailangan magandang memories ang ating i-share sa ating mga mahal sa buhay. Diba? Kaysa naman yung mabuhay dito tayo sa mundo, punong-puno ng, sabihin natin, anger, punong-puno ng resentment, punong-puno ng, diba, negativity. So, we share good memories to our loved ones. Magpakabuti ka. Kahit minsan na nasaktan ka, sinaktan ka, still live in harmony. Let go of any pain. I-offer mo na kay God yung pain na yon at bahala na siya doon sa taong yon. Yun nangyari dito kasi mga panahon na tinulungan mo siya pero medyo naging okay na siya, binaliwala ka, ayun. Maybe, pinaparanas ulit sa kanya yung kahirapan para ma-realize niya yung ginawa niya sa'yo. Yung mga ganyan lang yan pagkakataon. And ikaw na natili ka, na maging mabuti, maging maayos, nagsipag ka na lang, nagtiyaga ka, pagpapaunlad ng sarili mo, you become more attractive, you attract someone is very loving and mature, at maaring dito mahanap ang true love mo. Love na hindi ka iiwan, love na pahahalagaan ka. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. So you are very passionate, then the universe will give you a passionate love also. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.